Okay, muli tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagsamba sa Lord at purihin ng ating Panginoon sapagkat tayo ay sama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. So ngayong umaga po ay patuloy tayong may pag-uusapan na patungkol sa ating Panginoon. Higit sa lahat, tatlong bagay ang pwede po natin mapag-usapan ngayon. Yung pribilehiyo, yung pangako, at yung kapangyarihan ng panalangin. So once again, privilege, promise, and yung power ng prayer. So pag-usapan po natin yan. Pero bago muna ang lahat, title po ng mensahe ng ating Panginoon ay ito po, yung Invitation to Miracles. Dahil kapag tayo po ay nanalangin, maniwala ka, manampalataya ka na mayroong miracle na nangyayari. Mayroong nagaganap na hindi natin alam, hindi abot ng ating pangunawa, hindi abot ng ating kaalaman, pero may ginagawa ang Diyos sa tuwing tayo ay nananalangin. So ito po yung bagay nito na pag-uusapan po natin, ang mensahe po ng ating Panginoon about the miracles during our prayer times, during nga tayo ay lumuluhod sa harapan ng ating Panginoon. Pero bago yan, naalala ko lang, nung ako po ay may minister pa sa lugar ng Primarosa, si Daddy Calig o Daddy Domingo ay tinanong ako, Brother Edmark, may cellphone ka? Sabi ko, opo, meron po. Ngayon, ginagamit ko pang tawag. Sabi ko, opo, ginagamit ko pang tawag, pang text, pang communicate. So ngayon, tinanong niya ako, ano ang cellphone number ng Diyos? Ako naman nagtaka, ano to? Parang pambagets na ano to katanungan. Sa madaling sabi, isa lang ang bagaman parang kaming nagbibiro anong time na yun, pero isa lang binigay sa akin. Pwede mong tawagan ang Diyos at ito yung i-dial mo. 333. So 333. Sabi ko, dial 333, 333. So ano yun? Hindi ko pa gaano magets kasi first time ko lang din marinig yung ganong joke. Pero nagbukas siya ng Bible at binuksan niya yung Biblia sa Jeremiah chapter 33 verse 3. At ayun yung chapter and verse na dinadial daw kapag tayo ay lumalapit sa Lord. Ito ay isang uri ng usapin, nag-uusap kami na kung saan hindi naman ganun kalaliman, pero ay nagbibigay sa atin ng ideya na ang Diyos ay pwede nating tawagan, na ang Diyos ay pwede nating lapitan. So, ang teksto po na ating pag-uusapan ay magmumula sa aklat ni Jeremias, chapter 33, verse 3. Ang ginamit ko pong version ay American King James Version, according sa Jeremiah 33, verse 3, Call unto me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you not know. Sa verse na ito, sa verse string ito, sa isang verse, meron po tayong tatlong pag-uusapan. Ito nga yung una, the privilege of prayer. Ikalawa po ay yung the promise of prayer. At yung ikatlo ay the power of prayer. Isang pagkakataon na tayo ay manalangin, pribilehiyo na binigay ng Diyos sa atin para lumapit sa Kanya. Ikalawa, yung pangako ng panalangin. Ano ba yung pangako kapag tayo ay mananalangin o nananalangin? At yung ikatlo ay yung kapangyarihan ng panalangin. So, bago natin himay-himayin yung tatlong bagay na yun, pag-usapan muna natin yung kaunting background sa panahong ito, sa era ni Jeremiah. Noong panahon pong ito, si Jeremiah ay medyo nasa kagipitan. Yung kanyang lugar ay nasakop ng Babylonia. Yung kanyang mga tao, yung kanyang mga kalahi, yung kanyang mga kapwa ay mga tinatawag ay captivated or nasakop sila, pinahihirapan sila. Yung kanyang mensahe na ibinigay niya sa isang hari ay nireject. So, sa madaling salita, sa panahon na ito, siya ay dumaranas ng tinatawag nating kaguluhan, kahirapan. Yung tinatawag po nating tough times. So, sa panahon din po natin na ma-relate natin sa ating buhay, na sa panahon natin ngayon, tayo po ay dumaranas ng kahirapan. Kahirapan na kung saan nahihirapan tayo magsama-sama, magbuklod-buklod ng yung physical fellowship
pero meron naman tayong spiritual fellowship sa ating Panginoon. So, nahihirapan tayo na makasalamuha yung ibang tao para mabahagian ng salita ng Diyos physically, pero thankful tayo sa Lord dahil technologically and spiritually ay binigyan niya tayo ng daan. So, ito si Jeremias ay ganun din sa kanyang panahon, no? Nahirapan siya, bilanggo sila ng ibang lahi, pinahihirapan sila ng ibang lahi. Pero itong pagkakataong ito ang nagagamitin sa atin ng Panginoon ang kanyang mensahe ay maging encouragement para sa ating mga lingkod ng Diyos. Maging kalakasan ng ating kalooban para magpatuloy sa pagsamba at sa mga gawain na kanyang inatang sa ating balikat. So tayo po ay iniimbitahan ng Lord na masaksihan yung miracles na gusto niyang gawin. Iniimbitahan tayo ng Lord na masaksihan natin, ini-invite tayo ng Lord para maranasan natin yung miracles na kaya niyang gawin, gusto niyang gawin sa buhay ko at sa buhay mo. So ngayon po pag-usapan po natin yung binanggit kong tatlo kanina, tatlong punto na kung saan napag-uusapan po natin yung mga puntos na ito or punto na ito para malaman natin kung ano nga ba yung nasa likuran ng panalangin. At yung nasa likuran na to ay tatlong bagay. Una, pribilehiyo. Ikalawa, pangako. At ikatlo, kapangyarihan. So, mag-start po tayo sa number 1 point po natin. The privilege of prayer. Ito ay isang pribilehiyo o pagkakataon na binigay sa atin at ibinibigay ng Diyos sa atin. Paano natin sabi na ito ay binigay sa atin ng Lord? Paano natin masasabi na ito ay isang pribilehiyo? Sa verse pa lamang, unang-una sa verse 3, sabi ng Diyos, call unto me. Isang invitasyon na tayo ay lumapit sa Kanya. Na tayo po ay patuloy na kumonekta sa Kanya. So isang imbitasyon to sa ating mga puso, sa ating mga buhay, na kilalanin natin ang Diyos na siya ang makasasagot ng ating mga panalangin. Pero syempre, merong mga dahilan or tinatawag po nating reasons why we pray. May mga dahilan po kung bakit po tayo nananalangin. At yung dahilan na ito lang ay hinati ko lamang po sa dalawa. Ito po yung tinatawag nating outside factors and inside factors. Pag-usapan po natin yung tinatawag pong outside factor. Ang outside factor po, kaya tayo lumalapit sa Diyos ay ganito. Ako, isang tao, gawa sa alabok, may karanasan o may mga dinadanas na pahirap sa buhay, may struggles, may tinatawag troubled conditions, may difficulty sa buhay. Outside factor ang mga iyon. Or outside factors ang mga iyon. Bakit? Kasi nung wala itong mga to na tinatawag nating outside factors, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Pero nung nagkaroon ng tinatawag na outside factors, eto na nga yung kaguluhan, difficulties, yung ating condition. So, natuto tayong lumapit sa Lord. Hindi masama iyon. Wala po tayong sinasabing masama yung outside factor, ha? Okay nga po iyon sapagkat ang bawat isa ay natututong lumapit. Kristiyano ka, mas ikaw ay napapalapit sa Lord. Hindi ka Kristiyano, hindi ka mananampalataya, ikaw po ay natututo na lumapit sa Lord because of the what we call outside factors. So, hindi lang po puro negative yung outside factors, may mga positive din doon. Sinagot ng Diyos yung panalangin mo, eto yung hiniling mo sa Lord, sinagot niya, good news, magandang bagay, lumapit ka sa Lord at nagpasalamat. At outside factors po ang tawag doon. So, ano naman po yung inside factors? Yung dalawang dahilan na to kung bakit tayo nanalangin. Yung inside factor naman, ito po yung tinatawag po natin God's invitation sa ipong mismo, sa sarili mo. Ito yung tinatawag po nating divine intervention. Kung makikita niyo po si Moses, nung nakita niya na may nasusunog na bush, lumapit siya. Pwede po nating matawag na outside factor iyon, pero kung lalaliman natin yung pag-aaral, hindi po ito isang outside factor, but inside factor. Kasi tinatawag po itong divine intervention. Merong ginawa yung Diyos, may pagkilos ang Diyos sa pagkakataong iyon. Mismong yung Diyos yung nagpakita sa kanya ng
isang bagay na yon, kaya siya lumapit sa Lord. So tayo ay may mga ganun din pagkakataon, inside factor na ikaw ay natutulog lang, biglang may nireveal sa iyo yung Lord sa panaginip mo, at pagkatapos nung nagising ka, nanalangin ka. O kaya ikaw ay nakaupo, kung saan man, biglang may nireveal ang Lord sa puso mo, at bigla kang nanalangin, divine intervention, inside factor po yun. So ayun po yung dalawang dahilan kung bakit po tayo nanalangin. So outside factor, pagpapasalamat, at yung paghingi, yung supplication natin na hinihingi sa Lord, ay mga outside factors natin po yan. Yung inside factor po, ito po yung pagkilos mismo ng Lord, o tinatawag nating divine intervention. Pero ang kagandahan po dyan, isa lang, no? Invitation ng Lord yun. Call unto me. Tumawag ka sa akin. Dahil ito po yung pribilehiyo ng pananalangin o privilege natin mga Christians and non-Christians na manalangin sa Lord. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, kayo ay tumawag sa akin. So, balikan ko na yung kay Daddy. Sabi niya, ayun ang cell number o cellphone number ng Diyos. 333. So, Jeremiah chapter 33 verse 3. So, napag-usapan na po natin kanina yung call unto me, yung reasons why we pray. Pangatlo po ay biblical invitation to pray. So, bumalik po tayo sa Biblia. Paano ang Diyos nag-i-invite sa mga tao nung panahon na yon na manalangin? Unang-una po, sa Matthew chapter 7 verse 7. So, hindi ko na binuo yung verse, kinuha ko na lang po yung pinaka-puso. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 7, ask and it shall be given. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hihingi ka sa pamamagitan ng panalangin. Ikalawang verse, James chapter 4 verse 2. Sabi rito, hindi ko na binuo po ha, pero kung gusto niyo pong mabasa ng buo yung verse, i-take note nyo na lang po ito, jot down nyo na lang po, at pag-aralan nyo po yung buong versikulo. James chapter 4 o Santiago chapter 4 verse 2, you have not because you ask not. Hindi tayo nagkaroon dahil hindi naman tayo humingi. Kabaliktaran siya nung Matthew 7 na sabi, humingi ka para magkaroon ka. Pero kung hindi nga tayo hihingi, ito yung sinasabi ni James, you have not because you ask not. So, ang galing ng Lord, no? Na kung saan yung mga verses na ito ay nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. Na oo nga naman, papaanong ako ay magkakaroon kung hindi naman ako humihingi? Kung ako ay nauuhaw at meron akong ginagawa at nakikita ko kung sino man yung pwede kong mapakiusapan na kuhaan ako ng tubig, tapos hindi ko naman pinakiusapan, kahit sobrang uhaw ko, ay hindi mapapawi yung uhaw ko. Kasi hindi ako nakiusap na humingi ng tubig. Pero kung ako ay makikiusap, pahingi naman ako ng tubig, ako'y bibigyan ng tubig at ako'y iinom at makapawi yung uhaw ko. Pero, eto nga po, you have not because you ask not. Hindi tayo nagkamit ng kung anumang bagay niya. Hindi tayo nagkaroon sapagkat hindi naman tayo humihingi. Sa Hebrews chapter 4 verse 15, isa pa sa mga biblical invitation sa bawat isa para manalangin ay ito, call boldly in times of need. So katulad ng sinasabi ko kanina, yung outside factors, hindi masama po iyon. Na kung kailan dumating yung troubles, kung kailan eto yung difficulties, tsaka ka lang lumapit. Sa kaisipan natin, may pagkakataon na pwede nating masabing masama. Kasi pwede natin sabihin, ikaw nung maayos yung pamumuhay mo, hindi ka lumapit sa Diyos. Ngayong hindi na maayos yung pamumuhay mo, tsaka ka lumalapit. Hindi po natin pwedeng sabihin yun kasi iba yung perspective po natin, iba yung pananaw po natin kaysa sa pananaw ng Diyos. Marahil ito ay ginagamit ng Diyos yung difficult times na ito para tayo ay lumuhod sa Kanya, para tayo ay lumapit sa Kanya, para tayo ay tumawag sa Kanya. So hindi po tayo pwedeng maging judgmental sa bagay na yon. Sabi nga sa Channel 7, bawal ang judgmental. So hindi po natin pwedeng, ikaw kasi dati ganito ang ayos-ayos mo pero ngayon
kung kailan ka nagkaloko-loko na yung buhay, tsaka ka lalapit sa Diyos. Sabi ko sa iyo eh. So, hindi ko pwedeng ano yun. So, ibahin na lang natin yung pwede nating masabi sa taong makakausap natin kung sakali man na meron tayong makausap balang araw. Sapagkat, hindi natin alam yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Ang alam lang natin, gumagawa ang Diyos sa kanyang buhay ng mga himala. At ay ang miracle na yan ay hindi natin kayang abutin ng ating kaisipan. Hindi natin maaabot yan. Pero ang alam lang natin, ang kaya lang natin abutin, sa pangunawa natin, ang Diyos ay gumagawa ng himala. So, ito po yung pribilehiyo na pananalangin. The privilege of prayer. Ayan po yung unang punto na nais po ng Diyos iparating sa atin base po sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me. Tumawag kayo sa akin. May outside factors, may inside factors na tinatawag nating divine intervention ng Lord. At syempre, yung mga halimbawa na invitation ng Panginoon sa mga tao in biblical times. So ngayon po, sa ikalawang punto, yung pangako. The promise of prayer. Ito yung pangako sa pananalangin. Kapag tayo ay nanalangin, may pangako iyon. Ano yung pangako iyon? Ito po, sabi ng Lord, I will answer you. Kung ikaw ay nanalangin, sasagutin kita. Sasagutin ko ang iyong panalangin. Ito lang po yung nakakatawa at minsan nakakalungkot, pero minsan mas nakakatawa siya dahil may mga tao na lumalapit sa Diyos, pero ang ginagawa nila ay yung number 2. Yung tinatawag po nating theological therapy or theological pacifier. Ano po yung theological pacifier? Ikaw yung taong nanalangin, hahanap pa ng taong mapagsasabi yung panalangin o yung mga eksperto sa mga may bolang kristal, may tinatawag na prayer wheel or answer prayer wheel. So, ikaw ay nanalangin tapos lumapit sa kanya, ano kaya ang magiging kasagutan ng Diyos? Pwede ko bang iikot yung wheel na ito? Pag ikot mo, yes, no, maybe, tumapat sa yes, yes! Answered prayer. So ngayon, anong problema ron? Ang laki ng problema ron. Bakit? Yung faith natin, yung paniniwala natin, pananampalataya natin, inilagay natin sa umiikot na mayroong 3 kategorya. Yes, no, or maybe. At nung natapat sa yes, ang laki ng paniniwala natin na yung yes na iyon, yung kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Mali po iyon. Hindi ganun kumilos ang Diyos. No? Ikalawang tinatawag natin theological therapy or theological pacifier. Bakit siya tinawag na theological pacifier? Para yung bagabag natin, yung alam mo, pag nalangin ka, di ba, nag-pray ka, excited ka na, Lord, ano po ba yung iyong magiging kasagutan sa panalangin ko? Kaya ikaw mismo na tao, gumawa ng paraan para malaman mo yung kasagutan ng Diyos, which is mali. So, pinapasify mo lang yung sarili mo. Dahil atat ka na malaman yung sagot ng Diyos. Kaya ang ginawa mo, natagalan ka o natatagalan ka sa kasagutan ng Diyos, kaya ikaw ay gumamit ng tinatawag nating prayer wheel. O, eto na yung sagot. Inikot ko na. Yes, yung sagot ng Diyos. So, pinapasify mo lang yung sarili mo. Hindi yun yung talagang sagot ng Diyos. Ha? Isa pang bagay, yung tinatawag po nating nanalangin ka, tapos, Lord, panalangin ko po yung ganito, yung ganyan, at Lord, panalangin ko po yung signs. Kapag ako ay nakakita ng 3 pulang kotse na sunod-sunod, will mo yon, sasagutin mo yung panalangin ko. So, alam ko, nakakarinig na po kayo ng ganyan. At maybe, ilan sa mga parte ng buhay mo bilang Kristiyano ay ginawa na natin yon, no? Na, Lord, pag mayroong 3 kotse na pula, sunod-sunod yung daan, sagot mo ay yes, positive. So, hindi po yun, no? Isa itong tinatawag natin, theological pacifier. Pinapacify lang po natin yung ating puso na, Lord, ang tagal ng sagot mo. Eto na lang, Lord, yung sign, hihingi ako. Although wala masama, nagbibigay ang Diyos ng signs and wonders.
Pero kung halimbawa, ibabase natin sa ating kalooban natin yun eh. Lord, eto yung gusto ko. Pag meron kong 3 pulang kotse na sunod-sunod na dumaan sa harapan ko, kalooban mo yun. So, ikaw nag-declare nun. Hindi yung declaration from heaven. Hindi yung declaration from God. But, declaration mo yun. Ikaw yung nagsabi sa Lord nun. So, theological pacifier. Ano nga ba yung tama at tugma na paniniwala at pananampalataya sa tuwing tayo'y nananalangin? Isa lamang po, huwag tayong maniwala sa tinatawag nating theological therapy or theological pacifier, bagkus maniwala tayo sa isang bagay na ito. Ano yung bagay na yon? Sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Sinasagot ng Diyos ang ating mga hiling, ang ating dasal. Paano ko nasabi? Eto po, I will answer you. I will answer your prayers. Sabi ng Diyos, call unto me. Yung unang parte, unang punto ng mensahe niya. Ikalawa, nung ikaw ay tumawag, anong kasunod nun? Sinabi ng Diyos, I will answer you. So, ito yung paniwala natin. Dito natin ilagay yung pananampalataya natin. No? Huwag natin ilagay yung pananampalataya natin sa kung saan-saan. Sa kung anong bagay man na theological pacifier or theological therapy. Dahil ito ay maghahatid lang sa atin ng pagkaligaw, pagkadismaya. Lord, sabi mo, yes eh. Pero bakit hindi? Nung inikot ko yung prayer wheel, yes yung lumabas eh. Pero bakit no ang sagot mo, Panginoon? Dismayado tayo. So, may iba lang ako ng usapan na layo muna tayo ng konti lang sa promise of prayer. Sa school po namin, merong isang guro dito na nag-send sa akin ng personal message. No? Sir Edmark, paniwalaan mo to. Sabi niya, kumain ka ng itlog na nilaga. Nung kasagsagan pa ng COVID, no? Nung mga unang bahagi pa ng COVID-19. Kumain ka ng itlog na nilaga, 2 kainin mo. Pero sa 2 yon, hatiin mo. Yung isa, kainin mo yung kalahati. Yung isa naman, parang sinabi niya, parang huwag ko kainin yung dilaw. Maniwala ka, sabi niya, yung baby yung nagsalita. Ewan ko lang kung napanood niyo sa Facebook yon na may nagsalita daw ng baby at yung gamot daw sa COVID-19 ay yung itlog. At ako naman po ay hindi sumagot ng katotohanan sa kanya na ganito po kasi yan. Bago po wala muna yun, ang sabi niya sa pinakadulo, maniwala ka, walang mawawala kung susubukan. Ayun yung pinaka nasa dulo eh. Maniwala ka, walang mawawala kung susubukan. Na kumain na ng itlog. Wala man talaga mawawala, kakain ka lang ng itlog. Araw-araw naman kami kumakain ng itlog tuwing almusal. Minsan kapag ka may madalaga ng itlog. So, nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, nagkakamali po kayo. Kapag ako po ay naniwala dyan sa sinasabi nyo, may malaking bagay na wala na sa akin. At ito ay tinatawag na pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya ko galing sa Diyos para sa Diyos. Kung sakali man na ilagay ko yung pananampalataya ko sa itlog, yung itlog nabubugok eh. Wala. Ang laking epekto nun. Na yung pananampalataya ko sa Diyos, kinuha ko, ilalagay ko sa itlog yung pananampalataya ko. Napakalaki. So, ganun din po tayo. Napakalaking epekto nito kung tayo po ay mananalangin o nanalangin at nilagay po natin yung ating pananampalataya sa tinatawag po nating theological pacifiers o theological therapy. Napakalaki po ng mawawala sa atin. Dahil yung pananampalataya na inilatag sa atin ng ating Panginoon, kinuha natin at nilagay natin sa iba. So, okay. Isa lang ang pwede natin paniniwalaan, no? Ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. Bilang patunay at magpapatibay pa ng ating pananampalataya sa kasagutan ng Lord sa mga panalangin natin o sa pagsagot ng Diyos sa mga panalangin natin, ito po yung 4 na verses or 4 books sa Bible na kung saan nagpapakita ng pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Hindi ko na sinama ang haba nung iba eh.
Kaya ang nilagay ko na lang ay mga chapter and verse o buong chapter na lang. Sa Genesis chapter 21, ano yung pinaka buo dyan? Ito yung kahilingan, panalangin ni Abraham na magkaroon ng anak. Sa Genesis chapter 21, ito po, pinakinggan ng Diyos. Lumapit si Abraham, pinakinggan ng Diyos, sinagot ng Diyos ang kahilingan ng kanyang puso. Ikalawa, sa 1 King chapter 18, yung panalangin ni Elijah na magkaroon ng ulan. Panalangin ni Elijah na umulan, sinagot ng Diyos sa 1 King chapter 18. Next, yung sa Psalm 34 verse 4, sa awit 34, ito yung panalangin ni David, ni Haring David, para sa kalayaan. Kalayaan hindi sa mananakot, kundi kalayaan sa takot. Nabilanggo siya ng takot noon at siya ay nanalangin. Na Lord, bigyan mo ko ng freedom. Freedom from fear. Kalayaan sa takot na nararamdaman ko. Sa takot na nararanasan ko. Sinugot ng Diyos. Eto, sa 2 Chronicles chapter 1, nung nalangin si Solomon, na Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Sinagot ng Diyos. Binigyan siya ng wisdom. Sa madaling salita, hindi po natin dapat ilagay yung ating pananampalataya sa tinatawag nating theological pacifier o theological therapy. Bagkus, ilagay natin paniniwala natin, pananampalataya natin sa Diyos mismo, na kung saan ang Diyos ang sumasagot ng panalangin. Ito ay isang imbitasyon ng Diyos sa atin, invitation to miracles. At maranasan natin yung mga miracles na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So, balikan po natin yung mga nauna nating mga napag-usapan. No? Yung unang punto po ay yung tinatawag nating the privilege of prayer, o yung binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo po ay lumapit sa Kanya. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay tumawag sa Kanya. At pagkatapos ng ating pagtawag, hindi na doon natatapos yun. Na Lord, eto na, okay na, tumawag na ako, okay na. Hindi po. May ikalawa pa. At yung ikalawa na yun ay yung the promise of prayer. Na kung saan kapag tayo ay nanalangin, may pangako sa panalangin natin. At ang pangakong ito ay sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. At ang mga patunay dyan at nagpapalakas ng kalooban natin at nagpapatibay ng sinasabi ng Diyos na I will answer your prayers ay itong mga verses na ito. So, next po, ikatlo. At ito yung huling punto. Yung the power of prayer. Once again, the privilege of prayer, the promise of prayer, at yung the power of prayer. So, ang kapangyarihan ng pananalangin. Sabi dito sa chapter 33 verse 3, sa last part ng verse na ito, I will show you great and mighty things. Kung babalikan po natin yung buong verse, basahin po muli natin, sabi rito, no? Call unto me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you not know. Yung mga bagay na ipapakita sa atin ng Lord na dakila, mga mighty things na hindi pa natin nalalaman, na hindi pa natin nauunawaan, na hindi pa natin nasasaksihan. So ano nga ba ang ibig sabihin nun? So, buksan po natin yung ating Biblia sa Ephesians chapter 3, verse 20 para malaman po natin yung pinakakahulugan ng tinatawag na I will show you great and mighty things. Sabi po sa Efeso or Ephesians chapter 3 verse 20, now the one who can do infinitely more than all we can ask or more than all we can imagine according to the power that is working among us. So siya yung Diyos na nagbibigay sa atin ng mga kagila-gilalas na bagay na higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating hinihingi. Ito yung sinasabi ng Lord, I will show you great things and mighty, I will show you great and mighty things. Na ito ang hiningi mo, pero mas dakila yung binigay ng Diyos sa iyo. Ito yung ini-imagine mo, pero mas higit pa yung naranasan mo. So ito yung bagay na yun sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ng kahulugan po ng tinatawag natin, I will show you great and mighty things. Na kapag tayo ay tumawag sa Lord, sinagot ng Diyos yung ating panalangin, at hindi niya lang sinagot yung ating panalangin ng isang kahit isang tuka na parang ganon, ay
mas higit pa doon yung kasagutan niya. And I know, sa mga oras na to, at sa buhay mo ngayon, kung ilang taon ka nang nabuhay sa mundo o namumuhay sa mundo, may mga bagay-bagay ka nang naranasan, may mga bagay na tayong naranasan na ito yung kahilingan natin, pero dakila ang binigay ng Diyos na kasagutan sa atin. Dakila yung kanyang sagot sa panalangin natin. Mas higit pa yung kasagutan. Hindi natin kayang isipin, hindi natin kayang unawain. Sabi sa awitin na salamat sa langit. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang unawain, hindi ko kayang isipin. So, nagkahalo-halo na yung lyrics ko. Kayo nang bahala mag-paraphrase po nun. Okay, so the power of prayer. At ang sarap sa Panginoon dahil ang sarap sa kanyang piling sapagkat binibigyan niya ng kapanatagan ang ating puso. Na sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya, may pangako, may kapangyarihan. Binigyan tayo ng privilege na lumapit sa Lord, manalangin tayo, at hindi doon nagtatapos yung ating paglapit sa Lord. Sinasagot ng Diyos yung panalangin natin at pinapakita ng Diyos yung kanyang dakilang kapangyarihan sa ating mga buhay. So, ayan po yung 3 punto na nais ipahatid sa atin ng Lord. The privilege of prayer, the promise of prayer, and the power of prayer. So, manalangin tayo. Patuloy tayong lumapit sa Lord sa pamamagitan ng panalangin. Bilang conclusion po sa mensahe ng ating Lord, lahat po tayo, let us all accept God's invitation. Anong invitation yun? Pray for our homes. Pray for our church. Pray for our nation. Sa needs natin, healing power ng Lord. Kanina na ipanalangin ng Mrs. Sister Chari para sa healing power sa mga tinamaan ng COVID-19, sa protection sa mga frontliners, sa kalusugan ng bawat isa, provision ng Lord sa bawat tahanan na dumaranas na tinatawag nating lockdown or community quarantine, panalangin natin. So, challenge ko rin ang bawat isa na pagkatapos po ng live na ito, i-comment po natin yung panalangin natin. I-comment natin dyan sa video na yan para makita ng bawat isa yung mga prayer request po natin at mabalikan. At pagkatapos niyan, tingnan natin, hanapin natin, ipag-pray po natin. At sa mga prayer time po natin, isama natin iyon sa panalangin. Kaya kung kayo ay nanonood sa mga oras na to, ngayon mismo o mamaya kahit mamaya pagkatapos ay i-comment nyo po yung mga nais nyong ipanalangin at ipananalangin po natin yan. At hindi lang dapat doon magtapos sa prayer request yung ating pananampalataya sa Lord, no? Kundi expect po natin na ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin. Katulad na lamang ng hinimay-himay natin sa aklat ni Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you not know." So mga bagay na hindi pa natin nalalaman, hindi pa natin lubos na maunawaan. Pero ganun pa man, 3 bagay ang sinasabi sa atin ng Lord. 3 bagay ang pinupunto sa atin ng ating Panginoon. At yung 3 bagay na ito, yung ating i-apply sa ating buhay. Lumapit tayo sa Kanya. At hindi dyan magtatapos. Sumasagot ang Diyos sa ating panalangin. At hindi pa dyan magtatapos. Mas magpapakita pa ang Diyos ng mga kamangha-mangha at kabila-gilalas na mga bagay sa ating buhay. Sige po, tayo po'y magkaisa sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God, na kami ay nagsama-sama, nagbuklod, O Lord, sa isang layunin, at yung layunin na ito, Panginoon, ay para parangalan ka, aming Diyos, para itaas ang iyong ngalan, at bawat sambahayan, O Lord, ay makilahok sa pagpupuri, pagpapasalamat, pag-aalay, Lord God, sa iyong harapan.
Lord, salamat sa pagkakataong ito sa mensahe mo, Lord God, na ibinigay po sa amin na kami, Lord God, ay binigyan mo ng pangunawa, Panginoon, sa iyong banal na salita. Na tuloy nga po, O Lord, na sa tuwing kami, Lord God, ay lumalapit sa iyo, Lord God, Panginoon, hindi doon natatapos, Panginoon, ang iyong ginagawang miracles, O Lord, sa aming buhay. Bagkus, Panginoon, doon pa lamang, Panginoon, nagsisimula, Lord God, yung mga kagilagilas na bagay na gagawin mo at nais mong gawin, Panginoon, para sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa assurance, Lord God, na sa tuwing kami ay mananalangin, ikaw, Panginoon, ay nakikinig. At hindi ka lamang, O Diyos, nakikinig, ikaw, Panginoon, ay sumasagot sa aming panalangin. Kaya, Lord God, Panginoon, nais po namin, Panginoon, magpanalanginan mga magkakapatid sa iyong harapan. Kaming mga magkakapatid, Lord God, sa iyong harapan, O Lord, ay nais, Panginoon, lumapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat ikaw ang Diyos, ang makapangyarihang Ama, ang makapangyarihang Diyos na manlilika. Ikaw ang aming tagapagligtas, O Jesus. Kaya, Lord, aming Ama, maraming salamat, Panginoon, at binubuksan mo, Lord God, ang aming puso at aming pangunawa, Lord God, sa pananalangin. Lord, panalangin ko nga po, O Lord, ang bawat isa na nanonood sa mga oras na to, ay patuloy, Lord God, na ibuhos mo sa kanila ang iyong pong pagpapala, ang iyong pong protection, O Lord, at ang patuloy, Lord God, na biyaya mo, Lord God, ang siyang sumakanila. Lord, gabayan mo sila, Panginoon, hindi nawa sila, Panginoon, mahawa, O Lord, ng anumang uri ng karamdaman. Bagkus, Lord God, hinihiling po namin sa pangalan mo, bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan ng katawan at kalusugan upang sa ganoon, yung kalusugang ito, O Lord, ay magamit nila upang malaban, O Lord, ang anumang uri ng karamdaman, O Diyos, maging sa COVID-19, O Lord God. Panalangin po namin ng bawat isa sa amin, Lord God, ay lukuban mo, Lord God, ng iyo pong banal na espiritu, ang protection mo, Lord God, ay siyang sumaamin, Panginoon, at patuloy, Lord God, na kami, O Diyos, ay patuloy, Lord, na hindi mahawa o hindi man lang magkaroon ng sintomas, O Lord, ng virus na ito. At patuloy, Lord God, pinapanalangin po namin, O Diyos, ang aming mga frontliners, O Lord, na sila ay protectionan mo, Panginoon. Sila, Panginoon, ay pong bigyan ng lakas ng loob sa paglaban, Panginoon. Gamitin mo sila, Lord God, mightily, O Lord, according to your will and according to your powers, O Lord God. Kaya, Panginoon, sila, Panginoon, ay patuloy mong protectionan, O Lord, sapagkat sila ay nagnais, Panginoon, na makapiling pa ang kanilang pamilya ng matagal na panahon. Kaya, Lord God, pinapanalangin po namin, Panginoon, ang iyong protection, Lord God, sa kanila upang sa ganoon hindi sila mahawa, hindi sila, Lord God, magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Bagus, Lord God, kalusugan, Lord, ang ibigay mo sa kanila sa aming mga frontliners, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga pasyente, Lord God, ng COVID-19, panalangin po namin, Lord God, na gamitin mo yung pagkakataong ito, O Diyos, na sila ay lumapit sa iyo. Sila, Panginoon, ay tumawag sa iyo dahil sa pangako mo, Lord God, sa aming Panginoon na ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming panalangin. Kaya po, Lord God, gamitin mo yung pagkakataong ito, yung sitwasyon nila, Panginoon, para patuloy na lumapit sa iyo at makita po nila yung kagilagilas, kamanghamanghang bagay na kaya mong gawin, Panginoon, sa kanilang buhay, na hindi kayang tuldukan ng COVID-19 ang iyong kapangyarihan, O Diyos, sapagkat ikaw ang unlimited powers, ang unlimited God, Panginoon, na meron kang walang hanggang kapangyarihan, O Diyos. Kaya, Lord God, patuloy, Lord God, na kami ay lumalapit at ang bawat sambahayan, O Lord, ay gamitan mo, Lord God, pagkakataong ito, gamitin mo ito, O Diyos, upang ang bawat sambahayan, O Lord, ay matutong lumapit sa iyo, matutong tumawag sa iyo, matutong manampalataya sa iyo, Lord God. Lord, kami po ay umaasa na darating ang araw, ang panahon, O Lord, ng aming mga panalangin, ang sitwasyon na ito, O Lord, sa aming kalagitnaan, darating ang araw, Panginoon, na makikita namin ang bagong liwanag, ang bagong pag-asa, at ang kasagutan mo, Panginoon, sa aming panalangin. Maraming salamat po, O Diyos, at ito, Lord God, i-declare po namin, Panginoon, sa namatamis na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas, kalakip ng iyong banal na Espiritu. Tayo po ay magsabi ng Amen. So, purihin po yung ating Lord, at muli po, kung kayo po may prayer request, i-comment nyo na lamang po sa ating Facebook, sa comment box po natin or comment section. God bless po sa bawat isa atin.